Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Ito po ang programang Global na Tayo. Welcome po sa special edition ng programang Global na Tayo para po sa ating pre-State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang programang ito, ang pre-SONA special ng Global na Tayo, atid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating naman pong master control, katuwang natin, si Ms. Susan Aizon. Sa ating wirecast, ang ating wirecast operator, si JP. And of course, ang ating pong live audio streaming naman ay naririyan din. Kasama naman natin dyan, of course, si Stephanie Vicente at iba pa nating mga kasamahan. And siyempre, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo po mga cellphones, mapapakinggan din. iPhone man yan or Android phone, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, okay. Ulitin ko po, ito po ay ang Global na Tayo special episode para sa ating pre-SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya magandang araw sa lahat muli. Aking pagbati muli sa lahat. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo kung saan ating dinadala ang mahalagang issue dito sa Pilipinas patungo sa pandaigdigang plataforma. At ika nga po, tulad na nabanggit ko kanina, this is our pre-SONA special, lalo na dito sa Global na Tayo. At habang papalapit ang inaabangang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong ika-27 ng Hulyo, ating tututukan ng mahalagang usapin, programa at hamon na kinakaharap ng ating bansa. Mga around 3 in the afternoon ngayong July 27, 3 to 4 ng July 27 ay inaasahan pong i-deliver ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation address sa taong bayan. At sa espesyal na pre-SONA edition ng programang Global na Tayo, susuriin natin ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa nakalipas na taon. Ano nga ba ang inaasahang ilalatag ng Pangulo sa kanyang ulat? Ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? At paano ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino? Kasama na ang ating mga panauhin at eksperto, bibigyan po natin ng mas malalim na konteksto ang mga isyong dapat bantayan bago ang SONA. So hindi lamang po ito para sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, kundi para po ito sa ating mga overseas Filipino workers at ang ating Filipino diaspora. Samahan nyo kami sa isang makabuluhang talakayan, isang paghahanda hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pag-unawa sa direksyong tinatahak ng ating bayan. At sa unang bahagi po ng ating pre-SONA coverage, pakinggan natin mismo ang tinig ng mga pamilyang direktang nakikinabang sa mga programa ng pamahalaan. Balikan natin ang bahagi ng ating mga naging panayam sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kaugnay ng tulong na kanilang natanggap sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung tinatawag na UPLIFT Framework. Kung ating matatandaan, nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number 110. Ito po ang nagdedeklara ng National Energy Emergency noong March 24, 2026. Ito ay sa gitna ng pandaigdigang krisis o uncertainty na dulot ng tensyon
sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran. Kasabay nito, inilunsad ang Uplift Framework bilang isang komprehensibong plano ng pamahalaan na layong tiyakin na makakaagapay ang ating mga kababayan para sa supply o sapat na supply ng enerhiya, tuloy-tuloy na serbisyo publiko at katatagan ng ekonomiya habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mamamayan, lalo na sa mga pinakaapektado. Inaatasan ang Uplift Committee na bantayan ang supply ng mahalagang bilihin, tiyakin ang operasyon ng transportasyon at mga kritikal na serbisyo, at magpatupad ng mga programang tutulong sa iba't ibang sektor. Nakapaloob din po dito ang 5 pangunahing haligi tulad ng proteksyon sa buhay, sapat na supply ng fuel at kuryente, tulong sa sektor ng nangangailangan, at pagpapanatiling abot kaya ng presyo ng pagkain. Sa kabuuan, layunin po ng Uplift Program na mapagaan ng epekto ng krisis at ihanda ang bansa sa mas matatag at mas sustainable na kinabukasan. Narito ang bahagi ng ating panayam sa mga 4Ps beneficiary na si Marilyn Alcovindas, kung saan kanyang inilahad kung paano nakatulong sa kanya ang natanggap na 2,000 piso mula sa Uplift Assistance. Magagamit po namin 'to, sir, sa sa pang-araw-araw na lalo pampamasahe ng estudyante ko, tsaka pambili na rin po ng mga pangangailangan namin sa bahay, tsaka ayun, pambaon nga po ng anak ko na nag-aaral. Lubos po kaming nagpapasalamat ng mga kapwa ko mahihirap kasi po eto nga po binigyan niya kami ng karagdagang pinansyal. Sa totoo lang po, ang laki po ng tulong niya. Oo. At gusto ko pong ipaabot sa Pangulo at sa DSWD na maraming salamat po sa karagdagan na pinansyal na binigay sa aming mahihirap. At sana po magtuloy-tuloy itong tulong na binigay sa amin. Samantala, narito naman ang bahagi ng ating naging panayam pa rin sa isa pang 4Ps beneficiary na si Lorna Orias, kung saan kanya namang ibinahagi na malaking kaginhawahan sa kanilang pamilya nang mapabilang sila sa 4Ps dahil noon ay halos kayod kalabaw ang kanyang asawa sapagkat sa araw ay nagtatrabaho ito sa bukid at sa gabi naman ay namamasada ng tricycle, maitaguyod lamang ang kanilang pamilya. Sobrang nakagaan po yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4Ps. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po. Para po sa ating mahal na Pangulo po, kay PBBM, po ay patuloy po kami ninyong alalayan para po masigurado po namin na yung aming mga anak ay magpatuloy po sa kanilang pagpasok sa kanilang pag-aaral po. Para po yung aming kikitain po sa araw-araw ay maitatabi po namin yun para po sa susunod na mga bayarin ng kuryente. Kasi yun po talaga ang patuloy din po ang pagtaas ng singil ng kuryente. Sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po. At saka na naging pahayag ni Lorna Orias, isa pang 4Ps beneficiary mula sa Naik, Cavite, na nakatanggap din ng Uplift Financial Assistance na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Pero siyempre, bukod sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, marami rin tayong mga kababayan na nasa abroad, yung ating mga overseas Filipino workers at non-resident Filipinos. At matatandaan po sa naging PRISONA special na programang babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, ating hiningan ng pahayag ang ating mga kababayang overseas Filipino workers at non-resident Filipinos patungkol naman sa mga inaasahan at nais nilang marinig sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga ito ay ang proteksyon laban sa mga inaabusong OFWs, pagpapalakas ng reintegration efforts at mas pinalaking pondo upang maasistihan pareho ang mga overseas Filipino workers at non-resident Filipinos. Pakinggan po natin ang magkakasunod na pahayag ni Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Saudi Arabia,
Brian San Miguel Doktor, isang Filipinong guro mula naman sa Thailand, at si Rosal Kisby, founder at president ng Filipino-Danish Group. Siguro sa aking pananaw, ang mas dapat pa rin tutukan ng ating gobyerno, hindi lang ni Presidente, kundi ng ating mga iba't ibang departamento sa Pilipinas, tutukan pa rin yung kapakanan ng mga OFWs, specifically pagdating sa mga kasambahay na mga andito na pumupunta sa Middle Eastern countries. Mas palakasin yung mga monitoring systems natin ng mga kasambahay kasi alam naman natin na hindi pa rin natin naiiwasan yung mga nangyayaring pang-aabuso. So mas palakasin ang monitoring system. Pagdating naman sa mga professionals, wala naman tayong masyadong pinag-uusapan dyan. Ang mahalaga lang ay magkaroon ng upgrading nung kanilang mga kaalaman kasi uuwi-to-uwi ang mga OFWs sa Pilipinas. So, ito yung panahon na parang palakasin. Dito nagsisimula sa ibang bansa, hinuhubog yung mga ating mga kaalaman at dito tayo natututo ng mas advanced na mga kaalaman. So, pag-uwi sa Pilipinas, palakasin yung reintegration para naman magamit ang mga professional na OFWs pag umuwi dyan sa Pilipinas at maibigay or ma-share nila kung ano yung mga nalalaman nila na natutunan dito habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi ito, wala tayong network about it. Ang daming OFWs na umuwi na professionals na magaganda ang mga naging posisyon dito sa ibang bansa. Ngunit hindi nabibigyan ng mas magandang platform para maibahagi kung ano yung kanilang mga natutunan at na naging experience dito sa ibang bansa. Regarding naman sa mga sa TESDA, siguro pag-usapan din natin kasi mas magandang magkaroon ng magandang connection ang TESDA, lalo na sa mga skills ng mga OFWs kasi ito ay parte rin ng reintegration ng ating mga OFWs. And when it comes to the families, lagi dapat kasama pa rin yung reintegration ng mga pamilya at ng OFWs. Bilang isang OFW po, so inaasahan ko sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos. Bilang isang magagawa ring Pilipino dito sa ibang bansa, sa Thailand, umaasa rin ako na marinig at ipagpapatuloy po niya ang pagpapalawak ng mga programa na magbibigay proteksyon at suporta sa mga OFW at sa mga pamilya rin po. Kabilang na rito yung mabilis na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Maraming oportunidad, gaya ng binanggit ni Sir Arlene, para sa reintegration sa pagbabalik namin sa Pilipinas. Inaasahan ko din na sa kanyang SONA, may ilalahad ngayong malinaw na pangmatagalang plano sa pambansang kaunlaran. Plano na nakabatay sa mabuting pamahalaan, transparency, pagkakaisa upang magkaroon tayo ng matatag na kinabukasan sa bawat Pilipino. Of course, kahit saan man tayo sa mundo. Sana po marinig natin yung pagpapalawak at protection na mas malakihan pa yung pondo para sa mga OFW at sa mga katulad ko na non-resident Filipino or permanent resident sa ibang bansa. Kasi karamihan ng mga kahit na matagal na permanent na kami dito sa mga bansa na tinutuloy namin, nagbabakasyon pa rin kami sa Pilipinas at karamihan ay nagpe-pension sa Pilipinas. So sana po maisip natin yung pagpasok at paglabas ng mga OFW and non-residents, yung mga permanent resident na nasa ibang bansa. Sana magkaroon kami ng magandang experience pag nasa Pilipinas kami, maramdaman namin yung pagmamahal sa amin na mga OFW. Kahit naman permanent kami, nagpapadala pa rin kami ng remittance sa mga pamilya namin sa ibang bansa. So nakakatulong pa rin kami sa ekonomiya ng Pilipinas. At saka karamihan ng pamilya namin nasa Pilipinas din. So sana magkaroon din ng diplomasya at polisyang panlabas, foreign policy para sa mga maprotektahan pa yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Huwag nasubaybayan ang mga naging pahayag ni na Arlene Navarro, isang Filipino nurse sa Saudi Arabia,
sinundan ni Brian San Miguel Doctor, isa namang Pilipinong guro sa Thailand, at si Rosal Kisby, founder at president ng Filipino-Danish Group, patungkol sa mga paksa na nais nilang marinig sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula po sa ating mga 4-piece beneficiaries at sa ating mga OFWs at non-resident Filipinos, tayo naman ay tutungo sa ating mga embahada at sa ating mga konsulada. Makakausap natin ang ating mga Philippine ambassadors sa mga embassies natin sa Thailand, Bangkok at Kuwait. Unahin na muna natin, of course, ang ating pong Philippine Embassy in Thailand. Walang iba, kasama po natin ang ating First Secretary and Consul, Miss Maria Charmaine D. Guevara. Magandang umaga po, First Secretary and Consul Guevara. Welcome po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga rin po, sir. Mula dito po sa Bangkok, Thailand po. Alright. Consul, First Secretary and Consul Guevara, matanong lamang po namin, ano ba ang maaring masabi natin na naging malaking development sa ugnayang panlabas ng Pilipinas at Thailand, at ano po ang inaasahan ninyong mababanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ngayong araw na ito, particular pagdating po sa diplomatic ties with sa iba't ibang mga bansa, gayon na rin sa assistance na ibinibigay ng DFA sa ating mga OFWs at non-resident Filipinos. Maraming salamat po, sir. Inaasahan po natin na mapag-igting ang relasyon, ang bilateral relations between Philippines and Thailand po. Marami po tayong similarities po with Thailand, and just 2 years ago we celebrated 75th anniversary ng Thailand and Philippines diplomatic relations. Kaya po mas inaasahan po natin na maging mas strong ang relations natin po in terms of political, economic, and of course people-to-people exchanges po, which atin po ay ginagawa na rin po sa ngayon. Okay. So sa ngayon po, ano ba ang masasabi nating main achievement ng diplomatic relations with Thailand sa pangunguna po ng administrasyong ito at ng Department of Foreign Affairs? Siguro po ang isa sa mga main achievements po ng Embassy ng Thailand under the administration po ng ating Pangulo ay yung ating pag-address po sa human trafficking dito po sa Mekong po, no? Ang Philippine Embassy sa Thailand, katuwang ang Migrant Workers Office, ay aktibo po nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Thailand at sa ating mga ahensya po sa Pilipinas na miyembro po ng IACAT po na masugpo ang ating itong human trafficking concern po natin na nangyayari po dito sa lugar dito. And I guess dito rin po sa First Secretary and Consul Guevara, itong ASEAN 2026 which the Philippines chair ay nagkaroon ng pagkakataon para makapag-usap at mapagkasundo ang Thailand at ang Cambodia patungkol sa border issue. Yes po. Ang tawag dito, magandang po ito, maganda pong itong pagkakataon po na bilang ASEAN chair po na Philippines ay mayroon po tayong mga usapin po ng between Thailand and Cambodia na nililid po ng Philippines po. Sa ngayon po, meron po tayo dito mga ASEAN observer teams both in Thailand and Cambodia para po maobserbahan po natin yung ang mga pangyayari po at maging maayos po ang kasalukuyan po na sitwasyon po. Alright. With that, First Secretary and Consul Guevara, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. And of course, we wish you all the best dyan po sa ating Philippine Embassy sa Thailand. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Thank you so much. Ang ating First Secretary and Consul ng Philippine Embassy sa Thailand, Maria Charmaine D. Guevara. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo.
mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating special episode ng Global na Tayo, ang ating Global na Tayo Pre-SONA 2026. Pre-SONA po. At yan po ay bilang paghahanda na rin para sa mismong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon July 27. Ganap na alas 4 ng hapon, magsisimula po ang kanyang State of the Nation Address. Samantala, kanina nakapanayam natin ang ating First Secretary at Consul ng Philippine Embassy sa Thailand, si Miss Maria Charmaine D. Guevara. Sa puntong ito, mahalaga ring makapanayam natin ang isa nating embahada sa Middle East. Alam naman po natin na napakalaking mga hamon ang kinaharap ng ating mga embahada at mga konsulada sa Middle East nitong taong ito, maging ng mga nakalipas na taon dahil po sa mga sigalot sa gitnang silangan. At isa na po sa mga bansang ito sa Middle East ay ang bansang Kuwait, kung saan meron po tayong maraming mga Filipino overseas workers, living o Filipinos living and working sa Kuwait. At nito pong mga nakalipas na araw, nakakaranas pa rin ng sabihin na natin ng mga airstrikes mula sa bansang Iran. Pero alamin po natin sa kanila kung ano naman sa kabila nitong mga hamon na kanilang kinaharap. Ano po yung ating embahada sa Kuwait at kasama ng ating mga Filipino overseas workers at Filipino diaspora sa Kuwait sa kabila ng mga hamon kinaharap nila. Ano bang inaasahan pa nilang marinig sa Pangulo para sa kanyang State of the Nation Address ngayong araw na ito? Kasama ho natin sa ating linya ng komunikasyon live and direct from Kuwait ang ating Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera III. Your Excellency, magandang umaga po, Ambassador Cabrera, at welcome back sa Global na Tayo. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Sampang, at sa lahat po ng inyong panauhin. Opa. Maraming salamat po, Your Excellency, sa pagpapaunlak po niyong muli sa ating programa. Tulad na nabanggit ko kanina, napakaraming hamon ang kinaharap ng ating mga embahada, lalo na sa Middle East nitong taong ito, maging ng mga nakalipas na taon, dahil sa mga sigalot dyan po sa gitnang silangan. Hanggang ngayon, nakararanas pa rin po ng mga malalaking paghamon. Pero ang tanong po is, ano pa ba ang inaasahan ninyo na mababanggit ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ngayong araw na ito? Partikular para sa ating mga overseas Filipino workers, Filipino diaspora, at of course, sa ating mga embahada at konsulada sa gitnang silangan. Ambassador Cabrera. Ang ating mga kababayan po natin dito sa Kuwait naman po ay ang
hiling po nila no, ay actually yung suporta ng gobyerno, patuloy na suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng mga programa ng ating Department of Migrant Workers, yung ating OWA, Overseas Workers Welfare Administration, at of course yung Department of Foreign Affairs. No? Lahat naman po ng dito, mga ahensya ng gobyerno, ay tumutulong naman po no, sa mga problema ng mga Pilipino rito. Kagaya po, kung napansin niya po, yung mga nakaraang ilang buwan, yung mga kababayan nating nawalan ng trabaho, yung mga kailangan umuwi ay ginagawa na po natin ng paraan para makauwi. Pero yung repatriation naman po ay noon pa naman, no, kasama na po yan sa mga serbisyo ng embahada. Nagkaroon din po ng pagkakataon dahil may mga kababayan tayong nawalan ng trabaho o di kaya nabawasan yung oras ng trabaho na dulot nga nitong krisis, itong mga nakaraang ilang buwan. Kaya nabigyan din po ng kaunting tulong kababayan natin na nahihirapan. So, ang natin dito, mga opisina natin dito ay patuloy pong maasa na magkaroon po ng yung serbisyo na lalawak po. No? Natutuwa nga yung iba dahil katulad ng pag-ibig po, yung mga serbisyo ng pag-ibig, nagkaroon din po ng pagluluwag sa mga ibang bagay, sa SSS din. So, overall po, I think natutuwa naman yung mga kababayan natin na patuloy po yung mga programa ng gobyerno. Pero of course, no, kung meron pa pong mga ibang inisyatibo, ang mga ahensya ng gobyerno natin, matutuwa po sila. Sa sitwasyon naman po dito, kung napansin nyo naman, no, baka balita na rin sa Pilipinas na pagkatapos ng pag-umpisa uli ng ng sigalot dito between yung United States and Iran noong July 9, tumigil naman po. For the last 2 days, tahimik po. No? Wala pong pag-attacking nangyari. So sana po this will translate into a longer period of sabi nga nila cessation of hostilities on both sides. Hindi pang umaasa mga Pilipino. Ang isang main concern kasi dito po ngayon ay yung kakulangan ng mga mga flights. Dahil sa limited operations po ng airport dito. May mga flights pa rin po papuntang Pilipinas, no? Pero yun nga kulang yung seats, no? Dahil nagkaroon ng backlog. Pero baka naman yan po ay magkakaroon na rin ng konting relief in the coming days as capacity increases. Sana nga po. No? So, Your Excellency, Ambassador Cabrera, can we safely say that the embassy, through the efforts and assistance ng iba't ibang ahensya ng gobyerno like DMW, OWA, sa direktiba na rin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. has provided sufficient or more than sufficient enough assistance para sa ating mga Filipinos in terms of repatriation and anumang assistance sa kanila, lalo na sa gitna ng kaguluhan niya sa gitnang silangan. Opo, totoo po yun. No? Ang nga lang po, ang hiling na nga lang ng iba na magkaroon ng siguro occasionally karagdagang serbisyo. Katulad nung serbisyo caravan, ito po isang programa po ng ating mahal na presidente kung saan yung mga iba-iba't ahensya ng gobyerno na walang opisina dito sa Kuwait ay pumupunta po rito para magbigay ng serbisyo katulad po ng LTO, nagre-renew po sila ng lisensya ng mga Pilipino. Yung iba naman po yung katulad nung PSA, nag-ano sila ng national ID registration. So, hindi nangyari po to last year. So, maasa sana yung mga Pilipino na baka itong taon din magkakaroon po ng similar na initiative para po makapag-avail po sila ng mga serbisyo na to. Ito pong mga serbisyo na to, kung halimbawa si kabayan po ay umuwi ng Pilipinas para magbakasyon, tapos kailangan niya mag-renew ng lisensya niya, kailangan niya mag-apply ng national ID, nababawasan po yung mga araw ng kanyang bakasyon. So sa pamamagitan nito mga caravan na to, itong mga papeles na kailangan nila, naaayos na po. And pag uwi po nila, yung panahon nila ay para sa bakasyon talaga. Halaga po yan dahil
Yung ibang kababayan natin kung nagbabakasyon, dalawa-dalawang linggo lang po eh. So, kapag nabawasan pa yung oras na yun, dahil kailangan po maglakad ng papel sa, halimbawa, sa LTO, sa PSA, at sa ibang ahensya, nauubos po yung bakasyon nila, yung oras nila para sa pamilya nila. Yan po isa sa mga halagang initiative na talagang nagustuhan po ng mga kababayan natin dito. Alright. And can we say, Ambassador, na yung mga nare-repatriate natin mga kababayan from Kuwait, naibibigay naman yung mga dapat na maibigay sa kanila tulad ng financial assistance. I think merong mga sitwasyon na dyan pa lang nabibigyan na ng financial assistance. Pagdating pa rito sa Pilipinas, may mga nakaamba pang mga financial na tulong at livelihood programs. Nasisiguro ba ng ating embahada na lahat ito ay napupunta at nakukuha na ibibigay sa mga OFWs na who choose to be repatriated back to the Philippines? Halos lahat po ang pagkakaalam namin ay nakakaano naman po. Bukod dun sa binibigay na tulong dito sa Kuwait, pagdating ng Pilipinas, sinasalubong naman po sila ng mga taga-OWA po. At sila naman po kapag halimbawa nagmamadali at hindi na nila inantay na hindi na nila nagawang makipaghalubilo pa dun sa mga taga-OWA sa airport, ay maaari naman sila pong lumapit uli sa mga regional or sa national offices ng OWA at iano naman sila at inaabot naman yung tulong doon. Alright. So, maraming salamat po, Ambassador Cabrera, sa muli po niyong pagpapaunlak sa ating programa at para marinig naman namin ang inyong expectations o ano yung inaasahan ninyong masabi ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga efforts ng ating mga embahada at mga konsulada sa pagtulong sa ating mga Filipinos living and working abroad, particularly dyan sa Kuwait. Maraming salamat po, Ambassador Cabrera. Ano po? Maraming salamat din po. Ang ating Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera III. Kami po ay magbabalik muli makalipas lamang ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ito po ang special episode ng Global na Tayo, pre-SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong 2026. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating buong Global na Tayo team. At napakinggan nyo po, kanina lamang, ang ating Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera III, hinggil po sa mga naging hakbangin ng ating embahada sa Kuwait sa pagtulong sa ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na sa kalagitnaan at hindi lang sa kalagitnaan kundi sa patuloy na sigalot sa pagitan ng US at Iran at conflict dyan po sa gitnang silangan.
At hindi lamang po ngayong taon na ito, kundi noong mga nakalipas pang taon, talaga pong napakalaki ng hamon na kinaharap ng ating mga embahada at konsulada sa gitnang silangan sa Middle East. Ano po? At napakarami nating mga kababayang Filipinos na na-repatriate o napabalik o nakabalik na dito sa bansa. Although it was a really big challenge para sa ating Philippine government in coordination with our Philippine embassies and consulates, kasama ang DMW, Department of Migrant Workers at ang OWA, and of course sa pagkikipag-coordinate at tulungan na rin ng mga host countries para po mapauwi, ma-repatriate itong libo-libo nating mga kababayan na naapektuhan ng sigalot dyan sa gitnang silangan. And of course, kanina rin po, bago ang ating panayam kay Ambassador Cabrera, ay nakapanayam din natin ang ating First Secretary at Consul ng Philippine Embassy natin sa Thailand na si Miss Maria Charmaine Guevara. At dito narinig din natin mula sa ating Philippine Embassy sa Thailand yung mga efforts po ng Philippine government under the directive of President Marcos Jr. Na magbigay ng assistance sa ating mga OFWs na nagtatrabaho sa Thailand. Lalong-lalo na yung mga nabibiktima po ng human trafficking. Yung mga nabibiktima ng illegal recruitment na nauuwi sa human trafficking na pupunta sa mga scam hubs. At yun din nabigyan ng importansya yung naging pagmimediate ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa pagitan ng Thailand at Cambodia upang tuluyang marisolba ang issue sa Thailand and Cambodia border. Ayan, alright? So yan lang. And of course, yung pong ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, at yung ating mga benepisyaryo ng 4Ps. Sa puntong ito, tayo naman ay dadako pa sa isa pang may tuturing nating napakalaking naibigay na benepisyo sa ating mga kababayan sa ilalim pa rin ng Marcos Jr. administration. Lalo-lalo na pag ang usapan po ay sa kalusugan at pananatiling malusog ng ating mga kababayan. Especially sa pagtugon sa mga mahal na hospital bills, di ba? Narinig nyo ba yon? Yung mga no balance billing, zero balance billing, yung YAKAP program, at napakarami pang iba. We're talking about, of course, ang ating Philippine Health Insurance Corporation. Alamin natin, ano ang pinaka-importante at pinaka-masasabi nating nag-iwan o patuloy na nagbibigay ng matinding serbisyo sa ating mga kababayan sa ilalim ng mga PhilHealth programs, at ano ang inaasahan ng PhilHealth na marinig mula sa Pangulo para sa kanyang 2026 State of the Nation Address. Kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon live ang ating President and CEO ng PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. President Mercado, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright. President Mercado, tulad po ng nabanggit ko kanina, para po sa mga nakikinig sa atin, hindi lamang dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa, ano po ang pinakamasasabi nating programa o serbisyo ng PhilHealth na nagbigay at patuloy na nagbibigay ng matinding serbisyo para sa ating mga kababayan na makakatulong sa kanilang pangkalusugang kalagayan, lalo na pagdating po sa tulong pinansyal mula sa PhilHealth? So una po dyan yung ating pag-pivot dun sa tinatawag nating primary care o yung pangunang mga hakbang para di lumala ang sakit. Yan nga yung ating YAKAP program o Yaman ng Kalusugan para malayo tayo sa sakit. Nung pong sa kasalukuyang taon po ay umaabot na po tayo ng almost 28 million na miyembro po na ating pong na-impanel. Kumpara po nung 2022 po na umaabot lamang sa almost 425,000. So ganun kalaki po ang inilaki noong nakaraang 4 na taon, at karamihan po niyan ay nung pong 2025 at 2026. Kasama po nito ay yung pong pagpapalawig natin ng ating gamot program. Ang gamot program po ay higit 600,000 na pong benepisyaryo ang nakapakinabang dun po sa ating credit line pong 20,000 pesos kada qualified na miyembro.
na nakita po at nabigyan po ng assessment ng ating yakap accredited doctors. Kasama rin po dyan yung pagpapalawig po natin ng inpatient programs po natin. Naglabas lang po tayo ngayong taong ito po nung ating maternal care package na kung saan po sakop na natin yung 8 prenatal consultation at kasama po yung lahat ng laboratoryong ginagawa para po tiyakin ang kalusugan ng ating pong mag-ina. Para ate pong ina at yung sanggol po sa kanyang sinapupunan at yung mismo pong panganganak sakop na po natin substantially halos lumaki po tayo ng 250 to 300,000 kasama na po dyan yung cesarean section, normal delivery, yung pagraraspa kung sakali pong nakuna ng ating pasyente. At yung pong postnatal o yung pagkaanak po ay covered din po natin dyan. Kasama na po dyan yung newborn screening program natin para matiyak po natin na yung sanggol, pagkaanak pa lang po ay nakikita natin kung may namumuo pong mga metabolic diseases o hormonal diseases. So ilan lang po yan. Marami pa po tayong binabalangkas na mga programa at nais po naming paabot na tuloy-tuloy po ang PhilHealth na gumagawa po ng paraan para po talagang maibsan ito pong financial risk ng ating mga pasyente. Alright. Of course, bukod po sa mga nabanggit nyo, Dr. Mercado, alam ko ang PhilHealth ay kabilang din sa mga nagpapagaan sa mga hospital bills ng ating mga kababayan. Tama po ba doon? Yung no balance o zero balance, kasama po bang PhilHealth doon? Opo, ang ating pong Zero Balance Bill, yan po ay programa ng Department of Health. Yan po ay sakop po yung 87 DOH retained hospitals. Ang kalakihan, ang una pong nagbabayad dyan ay PhilHealth na ngayon po yung maabot na ng almost 40 to 45% po yung total hospital bill ng mga pasyenteng nako-confine dito sa ating mga DOH retained hospital. Ang kabuuan po ay nasasakop naman po nung karagdagang budget po ng ating Department of Health mula po sa GAA o General Appropriations Act at mula din po doon sa MAIFIP. Pero ang substantial portion po noong pinagmumulan ng Zero Balance Bill ay mula po sa PhilHealth na umaabot na nga po ng 45%. Ang local government unit hospitals po ay siya po nating tinututukang matulungan din at hopefully nga ay makakuha po tayo ng karagdagang budget para ito pong tinatawag na Zero Balance Bill ay makita rin nating matulungan na magawa sa ating mga local government unit hospitals. Sa kasalukuyan po ay umabot na po ng 80% to 85% yung coverage namin dun sa mga hospital bill sa local government hospitals. So medyo tingin ho namin konting karagdagan po ay malaki po ang maitutulong natin para po maisakatuparan po itong tinatawag na no balance bill o wala pong karagdagang inilalabas sa bulsa ng ating pasyente. Sa private hospital po, ini-engage na rin po namin kasi ayon po sa batas, kailangan po naglalaan ng 10% ng kanilang total hospital bed to no balance bill. Pero yun po ay binabalangkas pa po namin yung ating programa pero nakikipag-coordinate na po ang mga malalaking private hospital chain at mukha pong sumasang-ayon naman dito po sa ating programa. Alright. Kasama po ba dito, Dr. Mercado, na mga benepisyo ng PhilHealth dito sa bagong parang specialty hospital for children na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Yun po ay branch ng Jose Lingad Hospital sa Pampanga. Kaya yun po ay considered na DOH retained hospital at ayon nga po dun sa polisiya ng DOH ay dapat po sakop po yun ng zero balance bill. Yan, oo. Mukhang zero balance billing nga po. Marami tayong mga testimony na nagsabi na wala silang binayaran. Pero bago po magtapos ang taong ito, do you expect na madadagdagan pa mga serbisyo programa or at least madagdagan yung ceiling ng amount sa mga serbisyo at programa ng PhilHealth? Pinag-aaralan po nating mabuti yan dahil po ang ating pong tinatawag na actuarial o yung actuarial projection ay pinangangalagaan din po natin para makatiyak po tayo nung sustainability ng ating pondo. So may ibang paraan naman po para
maibaba pa ang out-of-pocket spending ng mga kababayan natin. Isa nga po dyan yung nabanggit ko kanina na talaga pong nagne-negotiate tayo directly dun po sa mga provider. At marami na pong nahinganyo kaming sumali dun sa Z-Benefit Package kung saan po nakatakda na kapag po doon sa mga no balance bill beds o doon po sa basic accommodation ay wala pong ilalabas na pera ang ating mga kababayan. So yun po ang ating ginagawa. Kaya po ang ating prediction po this year ay aabot po ng almost 420 billion ang ating pong ilalabas na benefit expense o yung pong ating ilalaan dito sa ating mga programang pangkalusugan kumpara po ng 300 billion lang po noong nakaraang taon. So, aakyat po ng almost 40% this year ang projected po namin na amin pong ibabayad dito po sa ating mga providers. Okay. So, what do you expect? Ano po ba ang inaasahan nyo mababanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address ngayong araw na ito, July 27? May inaasahan po ba? May inaasahan po ba kayo mabanggit na Pangulo? Lalo na pagdating po sa PhilHealth o sa mga tulong na pinapaabot ng PhilHealth sa ating mga kababayan. Hindi lamang sa mga kababayan natin dito sa loob ng bansa, maging yung ating mga overseas Filipino workers who are also PhilHealth members. Tama yan, Sir Ray. So, ayon nga po sa utos ng ating Pangulo, sana po'y mabanggit niya na tayo po'y nagtrabaho para po sa katuparan yung ating nakuhang utos na palawigin po yung yakap. Gaya ng nasabi ko, almost 28 million na po ang ating mga bagong yakap members. At yung pong gamot na ngayon po ay almost 2,300 na po yung pharmacies na atin pong accredited at pinalalawig pa po natin. Sa ating pong mga kababayang OFW sa abroad, tinitingnan din po namin kung paano po maipaabot ito pong yakap at gamot. In fact, pupunta po kami sa Hong Kong this coming August para tingnan pwede bang magtayo ng clinic doon sa mismong embassy ng Pilipinas para doon na po padala ang mga gamot at doon po makita at mabigyan ng konsultasyon ng ating mga kababayan. So yun po yung mga tinitingnan namin pong mga paraan para po maabot din natin yung ating mga kababayan sa ibang bansa. Meron lang pong pahabol na dito, Dr. Mercado. Please indulge me on this. Kamusta na raw po yung rate ng pagbabayad o pagre-reimburse sa mga private hospitals na accredited ng PhilHealth? May improvement daw po ba sa reimbursement? Ay, medyo po yun ang medyo pinagmamalaki po namin dahil po sa datihang 40 to 60 days. Ngayon po ay nagtatrack na po kami ng 15 to 18 days na payment cycle. At yung pong rejection rate na tinatawag o yung RTH ay bumababa na rin po ng almost 2.5 to 3%. Datihan po, abot po yan ng 10%. Dahil tinuturuan din po namin ng mga hospital natin kung paano po tamang i-file yung kanilang claims para po hindi tayo nagbabalik at nagre-reject ng claims nila. So yun po ay hinabol na natin at yung pong meron pong mga na-reject na claim na umaabot po ng halos 10 billion noong nakaraang mga taon ay pina-refile din po natin at yun po ay nabayaran na rin po natin. Although yung iba po ay hindi na nag-file dahil po nawala na siguro yung kanilang mga records, pero yung pong nakapag-submit ng records, almost 60% po ay nabayaran na natin. Alright. And with that, President Mercado, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much, Dr. Mercado. Maraming salamat, Sir Ray, at maraming salamat sa pagkakataong paliwanag natin itong ating mga programa. Ang ating pong President and CEO ng Philippine Health Insurance Corporation, Dr. Edwin Mercado. Ayan. So, ang ganda. Malayo-layo na rin talaga naman ang naabot ng ating PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation sa patuloy na pagbibigay ng health insurance sa ating mga kababayang Pilipino. Through the PhilHealth services and programs tulad ng yakap, mga C packages nila, and of course yung no balance o zero balance billing. Maging dito sa yung improvement ng reimbursement rate ng PhilHealth sa mga
private hospitals, private or government hospitals, so particularly private hospitals na accredited ng PhilHealth. Kasi madalas nagrereklamo yung mga private hospitals, mabagal ang turnover o mabagal ang reimbursement noon ng PhilHealth sa kanila. Lalo-lalo na pagdating sa mga professional fees ng mga doktor at ng iba pang mga laboratories o iba pang mga medical expenses na nai-incur ng isang PhilHealth member sa mga private hospitals kapag ginagamit ang PhilHealth. So ngayon po, malaking improvement na ayon kay Dr. Edwin Mercado, yung rate ng reimbursement sa mga private, sa mga hospitals na ito. Isang bagay na lalo pang nagpapabilis at nagpapatibay sa mga serbisyo at programa ng PhilHealth sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Magbabalik po kami makalipas ang ilan pang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya po ngayon ay sumusubaybay na dito sa ating ikalawang bahagi ng ating programang Global na Tayo. Isang special episode ng Global na Tayo, pre-SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taong 2026. Ngayon naman, pag-uusapan natin, isa pa ring napakahalagang aspeto ng maaring mabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ngayong July 27. Of course, ang ekonomiya ng bansa. Alam nyo sa mga survey na lumabas mga kababayan, nitong mga nakalipas na survey na lumabas, isa lang ang tinuturo ng ating mga kababayan na mga nasa pangunahing concern nila. Unang-una, kabuhayan, inflation, ekonomiya. Halos ganun umiikot. Kasi napaka-importante ng kabuhayan at ekonomiya. Unang-una, ekonomiya ng bansa. Susunod, kabuhayan ng bawat Pilipino. Pag sinabi natin kabuhayan ng bawat Pilipino, yan po yung mga benepisyo na ibibigay dapat ng isang malusog at matatag na ekonomiya. Matatag na gross domestic product at controllable o sustainable o sabihin natin manageable na inflation. Ang problema, yung mga nakalipas na buwan medyo mataas ang ating inflation dahil nga po sa problema sa gitnang silangan. Pero sa mata at pananaw ng isang sabi natin ekonomista, itatanong natin yan. Kung yan ba, yung issue o usapin patungkol sa ekonomiya at sa mga kaakibat na issue nito tulad ng inflation, GDP, at yung mga ginagawa ng Pangulo na pagpunta sa iba't ibang bansa through his state visit, official visit para mang-engganyo ng mga investors na maglagak ng puhunan sa bansa, nagbunga ba at nakatulong para mapagaan ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kabuhayan ng ating mga kababayan sa likod ng patuloy na mga hamon
sa labas ng bansa at sa loob ng bansa. Kasama po natin ngayon ang ating pong Canadian-Filipino economist live and direct from Canada, Dr. Michael Batu. Dr. Batu, again, magandang umaga at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Thanks for having me again. Thank you very much again for indulging us, Dr. Batu. Dr. Batu, the question is, so na po ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Today is July 27th, Monday, dito sa Pilipinas at around 4 p.m. Manila time. He is expected to deliver his State of the Nation address. Ang isa sa mga siguro matatanong natin dyan at maibibigay ay yung ekonomiya ng bansa. Was or sabihin na natin, ito bang Marcos administration, sa ilalim ba ng Marcos administration, na itaguyod nito ang isang matatag, malusog at sustainable na ekonomiya sa kabila ng mga hamon kinaharap ng ating bansa sa loob at labas, meaning pag sa labas yung geopolitics, geopolitical situations at maging dito sa loob ng bansa, Dr. Batu? Well, my answer to your question is yes and no. No, merong yes, merong no. Kasi may mga challenges pa rin, Ray, kaya meron ding no. Doon sa yes, alam naman natin na nag-graduate tayo to upper middle income. And I think yung upper middle income status natin, mababanggit yan ng ating Pangulo mamaya sa SONA. No? Kasi, although challenge din para maramdaman yan ng tao, but still, it's a recognition na nag-progress na yung ating ekonomiya in general. But then again, it doesn't mean na hanggang doon na lang tayo dapat. No? A lot of work still needs to be done after that. Baka ma-mention din, Ray, mamaya yung aumento sa sahod. Kasi nabanggit mo kanina na isa sa mga major concerns ng ating mga kababayan is yung mababang sahod. So yung 85 pesos na aumento, mababanggit yan na titiyak natin. And then again, may challenge pa rin dyan, Ray. Kasi yung ganyang klaseng pagtaas ng sahod, hindi lahat yan productivity-driven. Kasi kung productivity-driven yan, kayang i-absorb yan ng mga negosyante. Ngayon may mga naririnig din tayo, Ray, ng mga negosyante na nagre-reklamo, di ba? Kasi nga, dagdag na cost yun sa kanila and maipapasa yan sa mga consumer. So meron din ganyang challenge. Mababanggit din, Ray, yung nabanggit mo kanina, yung mga investment pledges. No? Kasi marami din pagbiyahe ang ating Pangulo. No? Alam naman natin na nanggaling siya dito sa Canada, nagdaang buwan, nanggaling din siya sa Japan at sa iba-iba pang mga lugar at may mga bit-bit yan na mga pledges. So, mention din yan. No? At yung PAC Silica, sa palagay ko rin, Ray, baka mabanggit din yan. No? Kasi ilang araw na rin nating naririnig yan itong PAC Silica na project, no, baka mabanggit din po yan mamaya. Pero alam mo, Ray, sa totoo lang, sa mamaya maririnig natin. Kasi alam mo, ang ating Pangulo, he has only less than 2 years left, for his term to end. And if he's going to give more promises, baka wala na siyang panahon para mapulfill yung mga promises na yon. Okay. So, ang aking pakiwari dito, sa palagay, mas maganda kung ang ating Pangulo ay magpo-provide ng mga solusyon dun sa mga concerns na nabanggit mo kanina. Kasi yun talaga ang concerns ng mamamayan. Right? Trabaho, presyo ng bilihin, hanap buhay, kahirapan, presyo ng gasolina. Yan talaga rin ang mga nagdadrive ng national concerns. Kumbaga yung sinasabi natin gut level issues, yung mga isyung malapit sa sikmura. So I think instead of giving promises, I think what would be better kung makikita natin mamaya is the President giving solutions to these problems. Alright. So, pagdating po sa ganun, kasi itong mga solutions na, kung magbibigay man siya ng mga solutions na ito, will this have an effect doon sa standing niya? Dahil meron pa rin pinag-uusapan na corruption. Sinasabi kasi, malaking bagay din ang usapin ng corruption sa pananaw ng mga foreign investors dito sa loob at maging sa labas ng bansa. That can also have an effect on the economy, Dr. Batu. Maganda na banggit mo sa issue ng corruption. In fact, sa listahan ko, number 1 yan dun sa concern. Hindi ko na nabanggit. ang nasa listahan ko dito is yung findings ng
Independent Commission on Infrastructure or ICI. Sa palagay ko, no, isa ito sa naghanap ng mga ebidensya, di ba, nitong nagdaang taon patungkol dito sa issue ng flood control, di ba, pang mga proyekto. So sa palagay ko, baka ma-mention ito ng ating Pangulo, yung findings dito, at meron din rin mga ugong-ugong na baka merong mahalagang anunsyo dito sa SONA mamaya patungkol sa issue ng korupsyon, no? So abangan na lang natin yan mamaya kasi sa aking nasasagap na merong ugong-ugong na ganyan. Okay. Maganda rin naman yan kung ma-address kasi tama ka rin, that this issue on graft and corruption, nagkaroon na siya ng spillover effect in terms of the economy na hindi na medyo nagiging maganda yung reputation ng bansa as far as foreign investors are concerned kasi nga kung ikaw foreign investor, gusto mo ba mag-invest sa isang bansa na corrupt yung mga namumuno, no? Or pabago-bago ng mga polisiya, alam mo yun, hindi nagiging maganda yung imahe, no? So sa palagay ko, may pagkakataon pa ang ating Pangulo na to turn things around, no? Para makapag-attract palalo tayo ng mas maraming namumuno. And do you think, Dr. Bato, the Marcos administration, together with the economic managers, is addressing the problem pagdating dito sa paghina ng piso laban sa dollar? Alam mo, Ray, yes, pero tali din yung kamay nila. Bakit ko nasabing tali yung kamay, Ray? Kasi kung makikita mo, yung issue ng peso dollar, may dalawang uri ng intervention na pwede kang gawin dyan. Una is purely executive, no? Kumbaga under the levers and powers ng presidente kayang ma-address yan. Pero meron din mga interventions na kinakailangan mo ng batas. Kinakailangan mo ng Congress as a partner para magkaroon ng policy. Ang problema rin, nakita din natin sa balita na 53 of the president's priority legislation, dalawa lang yung naging bills. So kumbaga, tali din yung kamay ng ating mga policy makers to address these issues, including yung nabanggit mo na yung issue ng palitan ng piso. No? So sa palagay ko, ang magandang marinig din natin mamaya is how can the president move the entire government. Kasi parang whole of government approach yan rin yung kinakailangan dyan para ma-address itong economic issues natin. No? Kagaya halimbawa, yung mga policy intervention na yan, you need Congress to do that. Kung tali yung Kongreso sa mga ibang mga activities na ginagawa nila na unrelated sa policy making, mahirap yun. Kukulangin sila ng oras. Di ba? So kumbaga, what we need to hear mamaya is how the president will convince the nation on how he can turn things around as far as these issues in the economy are concerned. On the aspect of MSMEs, Dr. Batu, alam naman natin na napakalaki ng percentage na binubuo ng MSMEs sa ekonomiya ng Pilipinas. Do you think the Marcos administration through the Department of Trade and Industry and other related agencies, national agencies, did enough to support the MSMEs, lalo na sa gitna ng mga geopolitical tensions na nararanasan natin? Alam mo Ray, as far as the levers of executive powers are concerned, I think they were able to do what they could, under the circumstances. Although it goes without saying na they could have done more, 'di ba? So kumbaga, nagawa naman nila yung kaya nilang magawa, pero may mga magagawa pa sila. And i-connect ko sa sinabi ko kanina na in partnership with Congress, for example. Tingnan mo, Ray, isa sa mga priority bills is the amendment to the EPIRA Act, diba? Amendments to the Rice Tarification Law. So these hindi lang yan, yung travel tax abolition, yung National Land Use Act, many of these legislation are targeted towards helping businesses. Hindi ba? So kagaya halimbawa sa EPIRA. So kung nagkaroon ng amenda sa EPIRA, there's a chance na baka maka-influence ito sa presyo ng kuryente, which in turn makakatulong sa mga maliliit na negosyante in terms of the production cost. So kumbaga, may connection to . So as far as the executive department is concerned, balik ako sinabi ko kanina, I think they were able to do what they could, but they could have done more. All right. How about ito? Is the Philippines on the right track when it comes to digital economy?
I think we are going I think we are on the right track there. So kasi nga kung para mo sa mga iba-ibang mga bansa, ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na merong penetration ng paggamit ng digitalization. Kumbaga na penetrate na ng digitalization ang ekonomiya, no? At yung overall na ginagawa natin. Pero may mga issues pa rin diyan, no? Halimbawa cybersecurity, 'di ba Ray, no? May mga issue diyan about kumbaga paano mape-prevent yung mga fraud, no? May mga ganun pa rin mga issues diyan kasi alam mo ano pa rin Ray, laganap pa rin yung mga fraud, no? As far as online transactions are concerned diyan sa Pilipinas, no? May mga scams pa rin, no? So kumbaga may mga ganyan pa rin challenges, ano? Pero as far as the direction in terms of digitalization is concerned, I think we're on the right track. Even yung government app, Ray, magandang ano yun progress yun. Yung magkaroon ka na ng app. Alam mo, pag umuwi ako ng Pilipinas, Ray, yung e-travel, napakaganda ng e-travel. Okay. Diba pag ilagay mo lang yung QR code, nandun na lahat, hindi ka na wala nang kahirap-hirap yun. Oo. Diba? So, maganda pati yung app ng government na yung e-gov. Napakaganda nun kasi may mga binabayaran ako ng mga tax, mga na doon ko lang nakikita. So kumbaga maganda siya, no? So as far as digitalization, I think meron yun papunta na tayo diyan. But then again, kagaya sabi ko kanina rin, marami pa rin challenges diyan at marami pa rin pwedeng magawa pa. Now the president also for the past few years, Dr. Bato, lumalabas ng bansa for his official visit, state visit, working visit sa iba't ibang bansa. Well, he is considered as the main pitcher, talagang salesman ng Pilipinas sa ibang bansa. Do you think he has done a good job in promoting the Philippines as an investment destination for foreign investors? I think the president was able to do a good job in terms of engaging other leaders. No, yung pag-i-engage ba, yung kagaya ko, okay, makita mo yung huling visit ni Pangulong Marcos sa Japan. No? Makita niyo doon na nagkumanta pa sila pareho nung Prime Minister ng Japan. But I think they sang together. No? I think as far as engaging other leaders are concerned, the president is really good at that. And I think namana niya yun sa tatay niya. No? And even his mother. Namana niya yun sa parents. They're really good in engaging other leaders. But then again, ang nagiging issue dyan, Ray, is after the trip. Yes. Diba? Kasi after the trip, nag-exchange na tayo ng pirmahan, nag-exchange na tayo ng mga folders, di ba? Kita natin, may mga photo op. Ang challenge dito is how would these engagements translate into investment? Kumbaga from pledges to realized investment. So, challenge pa rin yan, Ray. So, and again, the president can only do so much then in that aspect. Kasi halimbawa, yung president, nakausap niya yung kanyang counterpart, nagkaayusan, magandang loob. Pero after that, it's the bureaucracy that will take over na eh. Diba? So based sa experience ko rin working with government, it's usually the bureaucracy that takes over. And these things can be really quite slow. Kaya makikita din natin ngayon, yung dami ng trips ng ating Pangulo, medyo hindi siya commensurate din doon sa dami pumapasok na foreign direct investment sa atin. Kasi nga ang challenge dito is how to translate those engagements into realized investment. So sa palagay ko, give it enough time, baka after 2027 may mga iba doon papasok pa kasi nga it takes really a long time din para ma-realize din itong mga investment na ito. Although it goes without saying, Ray, that the president also has the power to really push things around. Sana marinig din natin ito mamaya on how the president can speed things up as far as investments are concerned. Yan. Having said that, Dr. Bato, ano ba, bukod dito sa nabanggit mo na how to speed things up pagdating sa investments, ano ang mga maaari mo pang asahan na sabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address mamayang hapon dito sa Pilipinas, especially when it comes to the situation of the Philippine economy? Alam mo, Ray, the president, I would expect him to go back to the gut level issues. Kasi yun yung nakikita natin. And if the president will respond also to
the latest surveys. Consistent kasi yung mga nakaraang mga survey rin. Nagre-reflect ito sa kanyang approval rating na medyo mababa sa ngayon. Ano? If the president wants to improve the image, then he has to address kung ano ba yung mga issues na yan. At yun yung mga nabanggit natin kanina. So, ine-expect ko na ang ating Pangulo mamaya ay magbibigay ng kanyang saloobin in terms of kung ano yung kailangan niyang gawin. Kailangan gawin ng pamahalaan para ma-address itong mga issues na ito. Alam na natin kung ano yung mga issue na ito. So, we don't need promises kasi tapos na yung time range ng mga promises eh. Yung una, ikalawang SONA. Ito yun na yung SONA na sa palagay ko, kinakailangan the president has to provide concrete solutions na kayang magawa within the time that he has left in office. Ayun. So, I guess we all have to wait and see kung anong mga babanggitin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address later this afternoon. Maraming salamat, Dr. Bato. As usual, thank you very much for your time. Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo at mabuhay po Pilipinas. Ang ating pong Filipino-Canadian economist live and direct from Canada, Dr. Michael Bato. Ayan. Kanina napag-uusapan namin ni Dr. Bato marami tungkol sa ating ekonomiya. At napag-usapan din namin yung tungkol sa epekto ng korupsyon sa pananaw ng mga foreign and local investors sa paglalagak ng puhunan dito sa Pilipinas upang makatulong sa ekonomiya ng bansa at sa kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Yung paglaban ng pamahalaan sa korupsyon sa pagbabalik ng Global na Tayo. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 mm sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 mm. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw.
Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating special episode ng Global na Tayo para sa pre-SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taong 2026. At dito tayo dadako ngayon sa isa sa masasabi nating pinakamahalagang pag-usapan. Bukod po sa mga nauna na natin na pag-usapan, sa mga naging hakbang, programa at serbisyo ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos administration para sa ating mga kababayan na sa laylayan, mahihirap nating mga kababayan na nakakatanggap ng mga programa tulad ng 4Ps, at nung mga ayuda, maging nung bago-bagong uplift financial assistance program, yung pong mga pananaw at nais marinig ng ating mga overseas Filipino workers at non-resident Filipinos abroad. Gusto nilang marinig at mabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. And of course, ang ating mga embahada sa Thailand at sa Kuwait. Para po sa mga naging programa at serbisyo ng kanilang embahada together with the Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at ng OWA sa direktiba na rin ng Marcos Jr. administration para makatulong sa ating mga overseas Filipino workers, non-resident Filipinos o Filipino diaspora na nasasakop ng jurisdiksyon. Nakausap natin dyan ang ating Philippine Embassy sa Thailand. Nakausap natin ang ating Philippine Embassy sa Kuwait. Ayan. At syempre, nakausap din natin ang PhilHealth. Si Dr. Mercado, ang kanang President and CEO, tungkol naman sa mga programa at serbisyo ng PhilHealth na patuloy na ibinibigay ng kasiguruhan para po makatulong sa mga hospital bills at sa mga iba pang mga serbisyo tulad ng YAKA program at ng mga C packages po nila. Gayun na rin yung mas na-improve na sistema ng reimbursement ng PhilHealth sa mga accredited hospitals, lalo na pagdating sa mga hospital bills. At ito lamang nakausap natin si Dr. Michael Bato, ang ating Filipino-Canadian economist, live and direct from Canada, tungkol naman sa estado ng ating ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. administration together with his economic manager. Lalo na sa pagharap at pagtugon sa mga hamon ng geopolitical situations, meaning yung pong mga nangyayaring kaguluhan sa labas ng ating bansa na direkta nakakaapekto sa ekonomiya at kabuhayan ng ating mga kababayan. And napapag-usapan din natin yung epekto ng korupsyon. Sa kabuang estado ng ating lipunan at ng ating ekonomiya. Malaking bagay din po kasi yan. So, pag-uusapan din natin yan dito. Ano ba ang mga naging hakbang ng Marcos Jr. administration sa paglaban sa korupsyon? Lalo na kung i-apply natin dito ang mga probisyon sa ilalim ng ating konstitusyon at ng batas. Sapat ba ang mga naging legal na hakbang ng Marcos Jr. administration kasama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno? Kabilang na ang upper at lower house o yung Senado at Kongreso sa pagtugon ng mga korupsyon na ito tungkol halimbawa sa sa mga pagwawaldas ng pera ng taong bayan sa mga anomalous flood control projects na hanggang ngayon ay nauuwi pa rin sa patuloy na pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso. Naging dahilan din para medyo bumagal ang government spending dahil nag-iingat ngayon ang DPWH sa paggasta dahil dyan po sa mga flood control anomalies na yan. So alamin po natin, mula po sa ating pantas sa batas, walang iba kundi ang ating constitutional law expert at former IBP President, walang iba kundi si Atty. Domingo Egon Cayosa. Atty. Cayosa, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo. Good morning, Ray, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Thank you very much po, Atty. Cayosa, sa pagpapaunlak sa ating programa. So, ang katanungan po namin ngayong umaga is may kinalaman sa SONA ng Pangulo mamayang hapon, alas 4. Isa po kasi sa tinitignan ng mga concern ng ating mga kababayan bukod sa pang-araw-araw nilang kabuhayan at ekonomiya, yung paglaban sa korupsyon. Sa ilalim po ba ng inyong pagmamatsyag
At alam ko nakatutok kayo dito sa paglaban sa korupsyon ng Marcos administration bilang isang constitutional law expert. Nagawa ba ng Marcos Jr. administration na matugunan ang issue ng korupsyon sa gobyerno, Attorney Cayosa? Obvious naman, no? At alam natin na siya lang ang kaisa-isang pangulo na mismo sa kanyang zona, kinall out niya yung corruption. Yung bang siya pa lang ang naaalala kong pangulo na talagang diretsahang pinuna niya at inamin niya na may malawakang korupsyon sa ating gobyerno. So that is to his singular credit. Now, as to whether or not lahat yan ay magagawa remains to be seen. But so far, 1 year after binulgar niya yung korupsyon, ay nakita naman natin na marami nang nakakulong, maraming iniimbestigahan, kasama na ang Vice President. No? Kasi yung korupsyon, hindi lang naman sa flood control yan, kundi iba't ibang sangay ng gobyerno at iba't ibang aspeto ng paggugobyerno. So, maaring sabihin ng iba na marami pang hindi napapanagot, but the process is ongoing. And we pray na tuloy-tuloy ito. Kumbaga, maganda na ang simulain, may mga resulta na, at sana naman ay yung ating pinagdadasal, sana all. Ibig sabihin, lahat ng mga involved sa corruption ay mananagot. At more important than that, kinakailangang meron ng mga bagong polisiya o mga batas para hindi na maulit ito. Kasi tama ka, hindi lamang ho ito yung pinakihihintay ng taong bayan, yung ma-resolve ang corruption, kundi kinakailangan natin to. Kung ganito lang tayo kakorrupt na bansa, ay babagsak ang ating republika. Alright. Siyempre, Attorney Cayosa, the President cannot do this on his own, yung paglaban sa corruption. Do you think yung mga government agencies also did their part in supporting the President sa paglaban sa corruption? But ginagawa naman nila, at least insofar as the Department of Justice, yung NBI, yung mga investigating agencies, hindi pa natin masyadong nakikita yung Constitutional Commission na in charge yan, yung COA. Dahil din, hindi pa nare-resolve yung allegation na mismo isa sa mga commissioner, yung asawa niya involved dito. So wala pa tayong nakikita doon. Kaya nga, maganda na napupuna ito sapagkat tama ka, hindi naman lahat kontrolado ng presidente. Pero as a political leader, mainam at mabuti na kinall out niya na ito. Linabas na niya sa to the public para hindi mawala na ko yung hipokrito na paninindigan ng iba na kunwari everything is okay, yun naman pala talamak ang corruption. Katangi-tangi at gusto ko rin pansinin yung role ng ombudsman. Kilala natin na personal yan, contemporary natin sa UP College of Law, at mukhang porsigido naman siya. At tama ka rin, hindi lang ho kasi lahat kontrolado ng presidente. Kahit yung ombudsman, kahit yung DOJ, kahit magsampayan, kung meron ding korupsyon o delay sa judiciary at ihuhulog yung kaso doon o ililihis o kaya gagawa ng mga palusot na technical mga loopholes para makalusot yung mga nasasakdal, balik tayo dun sa kultura ng impunity sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, kinakailangan bantayan din natin mga yan. They haven't made any public pronouncement. Maganda rin sana na marinig natin sa kanila. Kasi hindi naman masama ito, Ray. Yes. Na yung Sandigan Bayan, ng Supreme Court, yung ibang mga ahensya, yung COA, yung Kongreso, na sama kami dyan sa kampanya laban sa corruption. So far, ang narinig lang natin yung presidente. So, kinakailangan maganda kung marinig natin, kailangan yung ating vigilance, yung ating paninita, yung ating pagsusukat, hindi lamang sa presidente, kundi sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman o mga frontliners sa anti-corruption campaign o anti-corruption agencies ng ating gobyerno.
Can we say, Attorney Cayosa, na itong impeachment trial na ginagawa ngayon laban kay Vice President Sara Duterte is also another way of a fight against corruption? Well, definitely. Kasi yung tatlo dun sa 4 na charges sa kanya, grounds for impeachment, graft and corruption, bribery, di ba? Failure to disclose faithfully, accurately your assets in your salary, unexplained wealth, ill-gotten wealth. Lahat ho yan, corruption eh. Kaya hindi rin ho tama yung panawagan ng iba na unahin daw muna yung malalaking buhaya. Dapat lahat ng nag-aabuso, lahat ng nagwawaldas, lahat ng nagnanakaw sa kaban ng bayan, pananagutin natin. Regardless of who you are, no? Whether you are a high government official o maliit man o kaya bilyon man yan o 1 milyon lang o thousands lang, di ba dapat lahat mananagot? So sana hindi tayo malihis, no? While we are watching and tinututukan natin yung impeachment, yung iba rin, aasahan natin at i-demand natin na tukuyin na rin sila at panagutin kung may sapat na ebidensya. Kaya ko po nabanggit yun na Attorney Cayosa because ito purely laban sa corruption, itong impeachment trial. Is not politically motivated. Well, alam mo yung palaging sinisigaw na politically motivated, ginagawa yan ng lahat ng nasasakdal eh. Lalo na yung politicians. Para bang ginagawa nila na dahil politician sila, lahat na politically motivated. Kumita na ho yung ganyang mga depensa o yung paglilihis. Kasi kung ayan ang paniniwalaan natin, di walang politiko, walang matataas na opisyal ng gobyerno ang mapapanagot kung sakasakaling magnakaw sila o magwaldas ng pera ng bayan. So, kumita na ho yan. Huwag nating pakinggan yan. Ang question is, ginawa mo ba o hindi mo ginawa? At may sapat ba na ebidensya? Pag meron, managot ka, sino ka man. Ayun. So, as far as you're concerned, Attorney Cayosa, sa inyo pong pananaw, the Marcos administration, sa panguna, of course, ng Pangulong Marcos Jr., has lived up to its promise to the Filipino people na panagutin itong mga dapat managot sa korupsyon o pagkadambog sa kaban ng bayan. So far, meron namang ng resulta, no? May mga senador na nakulong at kung titignan natin, corruption din yung sa kanila eh. Yes. May mga congressman na, meron ng mga secretaries, no? So malalaki, these are big fishes already, no? At siguro meron pang mga parating. Pero yun nga, nagawa na yung simulain, meron ng mga malalaking resulta. But of course, it's yung proverbial glass of water half filled, half empty. So ang gustong titignan ng iba lang yung hindi pa nasasakdal. Parating ho naman tayo doon. Bilang isang abogado at isang nagmamasid sa pangyayari sa ating kasaysayan, lalo na sa corruption and good governance, hindi ho kasi ganun kadali na magsampa ng kaso. Bakit? Kasi ho, yung mga malalaking yung mga masasampahan, kung talagang seryoso yung kampanya, malalaking tao, ang dami na nilang nanakaw, no? So, ang katotohanan din ho, every now and then nangyayari, pag inambunan mga yan, yung mga prosecutors, yung mga hukom, nakakalusot sila. At marami na tayong nakitang mga naihabla nung nakaraan na nagtaka tayo na bigla na lang tayo na-dismiss. Why? Because of technicalities. So, kinakailangan din sa parte ng ombudsman o kaya sa DOJ na bago magsampa, kumpletuhin ng maigi yung ebidensya. Para sa ganun, hindi lang ito mawalan saysay. So, nagiging maingat sila. Pero nakikita natin yung pattern, mukha naman talagang masusing pag-aaral ang ginawa nila, kinokompleto nila ang ebidensya. Para sa ganun, hindi na naman makakalusot ang mga nasasakdal. Yun ho ang napakasakit. Yung bang may mga nakakasuhan, pero karamihan sa kanila, kung titignan natin ang statistics ng Sandigan Bayan,
nakakalusot sa technicalities. Mhm. Yun din ang bantayan natin, panagutin natin ang Sandigan Bayan, ang Supreme Court, kasi marami din hong mga nakakalusot na sasakdal sa graft and corruption dahil sa technicalities. Ayan, gawa na ho ng judicial branch. Alright. Last question po, Attorney Cayosa. What do you expect na mabanggit ni Pangulo mamaya sa kanyang SONA? May inaasahan ba kayong may malaking supresa o pasabog ang Pangulo pag dito sa pinag-uusapan nating laban sa korupsyon sa kanyang SONA mamaya? It's a very important constitutional duty. Nasa constitution yan. So ang essence ho naman ng SONA, para mabigyan ng pagkakataon at forum ang Pangulo na ipaalam sa lahat ng nasa gobyerno at sa ating taong bayan ano na ba ang nagawa niya. So marami naman na tayong listahan ng mga pinangako niya. So ina-expect natin na may followers to doon, mag-update siya. Ilan na ba diyan ang nagawa? Pangalawa, ang isang purpose din ho ng SONA is para hingin niya ang tulong at kooperasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno. This is not just about the executive branch or the presidency. Hihingin niya at ipapaalam niya sa taong bayan ano bang kailangan niya sa Kongreso, ano ba kailangan niya sa Supreme Court, sa Sandigan Bayan, sa ibang ahensya ng gobyerno para matugunan niya at makumpleto niya yung mga pinangako niya. So yun ang ating babantayan mamaya. We hope meron pa siyang ibang pasabog at pero maganda rin na marinig natin ano ba ang ginagawa at gagawin pa ng gobyerno para maibsan itong kahirapan sa ating bayan. Yung bang tumataas ang lahat ng presyo ng bilihin, yung mga basic commodities, yung fuel crisis, yung power crisis, at yung palaging mabagal na paggulong ng hustisya. At on the external side naman po, yung West Philippine Sea. Matulog po yan. That is very real. The threat is very real. Kinakailangang pangunahan ng ating Pangulo at i-galvanize ang buong sambayan ng Pilipino para tutukan ito at magkaisa tayo. Kasi merong mga ibang matataas na opisyal ng gobyerno na tahimik dito eh. It's very obvious. The silence is deafening at dapat yan ilagay sa tamang frame ng ating Pangulo. Na i-call out din niya yung ibang mga matataas na political leaders natin na tilabagang wala silang posisyon o kaya kuminsan parang panig pa sa bansa na sumasakop sa ating mga economic zone at ating mga teritoryo. So importante ho yan, maganda kung marinig natin sa kanya para sa ganun ay makatulong ang lahat ng sektor at tayong mga taong bayan din mabuo ang ating kaisipan kasi itong problema ng korupsyon, ng ating security, ng teritoryo, mga economic problems natin at mga social ills natin, interest natin lahat ito eh. Hindi lang naman dapat ang presidente ang burden lang sa kanya. Sa ating lahat ito, magtulungan tayo. With that, Attorney Cayosa, again, maraming salamat po for the professional and deep perspective on the matters being discussed today. Thank you so much po, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong constitutional law expert at dating IBP President, Attorney Domingo Egon Cayosa. At sa pamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng ating special episode ng Global na Tayo Pre-SONA 2026 ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tabayanan po ninyo ihahatid po ng Radyo Pilipinas World Service kasama ang ating kapatid na himpilan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako po yung Ray Sampang at tabayanan ang mga susunod na programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English program, English program format, platform, Dateline, Malacanang, kasama si Leo Magpayo. Again, maraming salamat and stay safe.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.